Magandang araw po sa ating lahat. Happy New Year po. Sabay-sabay po nating basahin ang ating talata mula sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 27. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hentil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian. So kailangan po isilang ang pag-asa. Amen. Araw-araw, ito ang dalangin mo, Lord, let me not lose my passion for and drive for life. And so this is the concern of God. Kasi po, pinanganak na po kayo, hindi na po sa paraiso, pinanganak na po tayo sa panahon ng mga cancer, ng mga digmaan, ng mga divorce, ng mga depression, at mga tagutom. Pero mamaya, masagana yan. Pero kailangan natin dumaan po dyan kasi po, ang pananampalatayang binigay sa atin ng Panginoon has to be tested. Say that word with me, test. Hindi po pwede yung, ba't ako nakikriticize, ba't ako nawala ng trabaho? Your faith should be outstanding in a season of difficulty. Amen. Kaya kapag ang isang tao, tinawag niya ang sarili niyang, ako ay mananampalataya, hindi po yan parang t-shirt lang na sinusuot. Hindi po yan isang tropeyong dinidisplay. It is a tool for you to survive and to break through. Amen. Napakahalaga po nito. No? Isipin mo mabuti ito, ha? Hindi pwede ito panalangin na ganito. Sana, Lord, wala akong problema. Sana everything will work out. Sometimes, things will not work out. You will be tested. The disciples were tested. Amen? The prophets were tested. The early church were tested. You too will not be exempted from that. So, hindi po porke na born again ka, tinanggap mo si Lord, you belong to a cell, you start up your new life, siguro wala nang problema. Hindi po. You will be given mountains to climb. Amen. Valleys to traverse. And so, ang pananampalataya ay susubukin sa ang mga aspeto ng buhay. Kahit Pasko po yan, ha? Yung pakipagkaibigan mo will be tested ngayon. Aalokin ka mamaya ng MP. Pasko naman, pagbigyan ko na lang sarili ko. Hindi po, ang turo po ni Lord, self-denial. Amen? Teka muna, Pasko naman, titikim ako ng chicharong bulaklak. Kagabi po, meron na akong inatin ng kainan at yung anak, sinasaway lagi yung tatay. Sabi niya, ba't sinabi mong masarap tapos hindi mo ako pinapakain? Away na, no? Masusubok po kayo sa mga pagkabigo, masusubok po tayo maging sa pagtatagumpay. Kailangan po kasi ng faith lahat yan. Tanungin ko kayo, saan mahirap? Pagkabigo o mas pag nagtatagumpay? Saan mahirap magtagumpay? Saan mas madaling mag-fail? Alam mo, marami pong nalalaglag. Pag nagtatagumpay, pag kumikita siya, marami siyang komisyon. Maraming masyadong hanap buhay, nalalaglag po sa pagkakasala. So, tingnan niyo mabuti, you will be tested. In Christmas season, you have to think like this. Kailangan magpalakas ako, itong mga panahon ng bakasyon na ito, para sa January, pagpasok ko, handang-handa ako. Grabe po yung mga status report po ng coronavirus. 78 million na po ang cases. Sa buong mundo po ito, 78 million. 200 countries were affected. At ang recovered po naman mataas, from 78 million, 44 million po nakarecover. Mahigit kalahati. At ang namatay, konti lang, 1.73 million lang. So pag nakikita ng mga tao itong mga reports na ganito, they lose hope. Mga scenarios pong ganyan. When seasons change, remember this, God does not change. Amen? Amen? Parapakan naman natin si Lord. A total of 91% of Filipino adults said they will facing the new year 2021 with hope. Amen? Amen? That's me. Say that to your neighbors, to your wife, to your children. That's me. I have hope for 2021. Hindi po pwede na you will be carried away by stories and you lose your connection to God. Somehow, you have to rally your faith. Amen? Now,
I'd like to share to you 3 persons of hope. Kailangan po, mataniman po talaga tayo ng pag-asa. At ito pong mga taon to, ang laki po ng tulong nito sa akin. At palagay ko, it will help you also. 3 persons of hope. So kasi po, kailangan araw-araw, nagtataniman Diyos sa puso mo ng pag-asa. You have to be available. Oy, thank you pala sa mga taga San Jose, ha? Kasi po, pagka na alas 9, nandito po lahat yung mga taga-Bantog, yung San Jose City po, silang nagtsatsaga sa akin. Now, number 1, importante po ito, ha? When you trust God's character, kaya importante pong malaman, makilala si Lord, eh. Because only when you trust God's character, you will find hope. Tingnan niyo po ito, no? Kausap po ni Moses si Lord. He's the first person. Nakinausap siya ni Yahweh. Ang ganda eh. Sabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Nakikita ho pala ni Lord when you are needy. Amen? When you have a problem. Tapos sabi po niya, alam ko, sabi po ni Lord yan, ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Palapakan nga natin si Yahweh. Hindi po nito. When I read this, sabi ko, grabe, Lord, ganito ka pala. Hindi po pwede na nag-iisa ako sa problema ko, nadidinig mo, nakikita mo, alam mo, at bumababa ka dun sa bahay ko, sa kwarto ko, sa panahon ng aking paninimdim, pag-iisa, pagluluksa, sa aking takot. Magkaroon po nawa tayo ng ganitong pag-asa. Amen? Kasi pag sumasampalataya ka sa Panginoon Diyos, you look for somebody to lean on. Ang ganda po ng mga sinabing ito kay Moses. Imagine, nananahimik po siya sa wilderness, humarap siya sa Mount Sinai, at sabi sa kanya ng Diyos, tatalaga kita, tagapagligtas ng mga api mula sa Egypt. Mga kababayan mo, alipin doon. You will relieve them there. Totoo nga, pagdating niya ron, wala na silang worship, hindi na sila nagpe-pray, wala namang salita ng Diyos pa noon, wala pang Bible, wala ring fellowship, walang small group, people are down. Hinahagupit sila pag tumigil sila magtrabaho. Sabi ni Lord, nakita ko yon, narinig ko, ang inyong daing, alam ko ang problema nyo, bababa ako. Sino po nakakaranas na bumaba ang Diyos sa kanya nitong 10 months pandemic? Amen? Oh, hindi kami nagutom. Praise the Lord. Amen? Tapos, hindi ka man lang nagkasakit. Praise the Lord. Amen? Bumaba ang Diyos. Tinulungan po ang mga anak niya. Amen? Is there hope for family feud? Ito naman po, si Abraham pa rin, pero kasama po si Lot. No? Kanina si Moses, ngayon si Abraham. Pamangkin lang po niya, hindi po niya anak si Lot. Pamangkin lang, pero nag-aaway po yung may sariling tupahan, bakahan, si Lot, meron din sariling tupahan ganun po sila noon eh. Mga vet po sila. Magaling po sila sa animal husbandry, paramihan. Nag-aaway na sa tubig. Nag-aaway na po sa green pastures, yung mga tauhan po nila. Sabi nila, teka muna, mag-usap tayo. Anong pag-usap? Sabi niya ay, maghati tayo. Pag pupunta ka sa north, pupunta ako sa south. Okay? Tumingin po si Abraham, sabi niya, ay si Lot. Sabi niya, ikaw maunang pumili. So si Lot po, pumili po siya, pinili niya yung pinaka-berde at may tubigan. At sabi ni Abraham, yung matira sa akin. Ganda po ng attitude niya, no? Pagka ganun po attitude, wala nang away sa pamilya, amen? Itong malupit. Pagkaalis ni Lot, sige, pupunta na ako, ha? Mas maganda rito, ngingiti-ngiti po siya, sabi niya, jackpot. Buti lang, pinagbigyan ako ni Uncle. Okay? Parang lugi si Abraham. Pero ito po nangyari. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa paligid mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay bibigay ko sa iyo at magiging lahi mo magpakilanman. Amen? Palakpakan natin uli si Yahweh, no? Intindi po pala ni Lord pagka nakita inaapi ka o kaya nadihado ka sa mga deal sa negosyo, huwag po kayo makipag-away. Amen? Kasi si Lord, nakikita niya, buti, nagpasensya ka, meron ako regalo sa iyo, mas matindi bonus mo sa akin. Amen? Ha? Meron po akong kakilanang ganon. Ito, ang ganda po ng kwento niya. Sapagkat itong pandemya,
Nag-alala siya sa mga kapitbahay niya, mga kaanak niya, dukot siya ng dukot, ginagalaw niya na yung savings niya, nag-aalala yung misis niya. Pero isang araw po, tinawagan po siya ng kumpanya po nila. At sabi po sa kanya, I will give you 150,000 to ensure that you do not go hungry in the pandemic. Sabi niya, ang tindi pala. Kinausap ng Diyos yung boss ko. Are you with me? Ano? Nakausap ng Diyos yung mga tao to make sure that you are well. Kakausapin ng Diyos ang doktor mo para siguraduhin, warningan ka. And so, importante ito, ha? Kailangan meron kang panahon ng pag-iisa, sapagkat pag nag-iisa ka na, kakausapin ka ni Yahweh. Amen? Huwag kang mag-alala, akong bahala sa, sa 2021 mo. Bibigyan kita ng trabaho, huwag kang mag-alala. Alright? Okay. Anyway. Because there is hope beyond despair. Yung faith po natin kasi, hindi lang panlupa. Sabi po ni Apostol Pablo, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, ay nako, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. It goes beyond this life. So kailangan wag mawawala yung pag-asa mo. Sapagkat even in the next life, God will take care of you. Amen? Sino po sa inyo ang tumanggap na kay Lord dito? Tumanggap kay Lord sa kanyang puso. Tinanggap niyo si Lord. Naniniwala po ba kayo na hindi lang po tungkol sa lupa ito? Ito po ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Ito, tatanong ko ulit, ha? Sino po naniniwala na pag namatay siya, dadalhin siya talaga ni Lord sa langit? O yun, grabe. It's beyond life. Kaya dito, wag po kayo makipagpatayan. Yung bang meron kang kapitbahay, nakakiskisan mo sa Christmas party, o kaya natalansikan ka ng watusi, nakipag-away ka na at binaril mo ng tiga-tigalawa. And then, and so, people who really have hope in God honors God. Lagi niya tinitingnan. Hindi ako lugi, pinangakuan ako ng Panginoon Diyos, maghahandog ka ngayon sa altar niya. Lagi kang isip, saan ako gagawa ng altar? Kaya po tayo, nagkikreate po tayo ng mga simbahay. Dalaw po ba kayo ng mga simbahay namin? Ang ganda sapagkat kailangan yung bahay mo may altar. Nagtitipon-tipon yung mga tao upang mag-aral ng salita ng Diyos at sumamba. Bakit? Nung lumipat si Abraham sa Hebron, doon tumira sa tabi ng malaking puno, nag-model po siya, nagtayo siya ron ng altar para kay Yahweh. Anywhere you go, ay lilipat na ako sa Maynila, tayo ka ng altar. Yung bahay mo, gawin mo ang altar ng Diyos. You can worship. Amen? So, darating ang panahon, baka babawalan ka pong pumunta talaga sa simbahan. Because the Antichrist do not want you to worship. And so if you are a worshiper, paglaban niyo po yun, I'm a believer, there's only hope in God, I will worship the God of hope. Build altars wherever you go. And so, eto na, pag-isipan niyo mabuti ito, I want people to think like this. Okay po yung nagte-text ka ng hope. Mare, maganda tong text na to. Shh! Nagte-text ka, puro letters. And sometimes you give words to people, words of encouragement. You pat them on the shoulder and say, hey, may pag-asa. Okay rin po yun. Pero more than words, more than text, more than chats, more than FB messages, I myself will be a person of hope to other people. Amen. I will be ambassador of hope. Don't just give a message. Ako mismo ang encouragement sa kanya. Ako mismo ang magpapatindi rin buhay niya. Sisiguraduhin kong aangat siya. Sisiguraduhin kong hindi siya magpapatiwakal. Amen? Sisiguraduhin ko na hindi siya discouraged. Ako mismo. Don't just give a text. Amen? This is what I said earlier. You can go a month without food. You can live 3 days without water. Without air, you can live about, yung mga badyaw kasi 25 seconds hanggang, yung iba 2 minutes yata eh. Without air, they can live. Pero 60 seconds without hope, mag-iisip ka, paano ang Biblia? Bibili ba ako ng lubid? Importante po yan. Now, ito na. He's the third person. And third person po natin, si Elijah. Na-discourage po siya, nagpunta po siya sa Mount Sinai uli. Why? Sabi niya, si Moses, kinausap ni Lord dito, pupunta rin nga ako sa Sinai. Pagpunta niya po ron, lumindol, kumulog, kumidlat, may buhawing malakas. But God wasn't there.
Sabi niya, wala si Lord. Maya-maya, sabi niya, may bumulong sa kanya, still small voice. Ang sarap pakiramdam. Sabi sa kanya, why are you here, Elijah? Ang sarap kausapin ni Lord, hindi sa lindol, di ba? Hindi sa pandemic. Dapat po, mag-solo tayo rin paminsan-minsan. Go to a reflective mode. And then God will speak to you. Alam niyo po kung anong nangyari rito? Tindi ho nito, pinag-isipan ko mabuti ito. Sinabi sa kanya ni Yahweh, discourage na discourage po to. Sabi niya, ako na lang ang natitirang propeta. Everybody backslide. Everybody turned their backs to Yahweh and they turned to Baal. Yung pong ibang Diyos yun eh. Si Baal. Pero nung sabi sa kanya, ba't ka nandito? Ba't iyak ka ng iyak? Ba't nguy-nguy ka ng nguy-nguy? Ito ang sabi sa kanya ni Lord, Sinabi sa kanya ni Yahweh, buhusan mo nga ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Pangalawa, buhusan mo ng langis si Jehu, anak ni Nimsi, bilang hari naman ng Israel. Itong pangatlo, buhusan mo rin ng langis si Eliseo bilang propeta na hahalili sa iyo. In the midst of discouragement and depression. Tindi na ho ng depression niya, sabi niya, ako na lang mag-isa rito, ako na lang tapat kay Yahweh, ako na lang. Wala na akong kakampi. Everybody, the queen, Jezebel, this is the time of Jezebel, is attacking me, hunting for my head. Eh di nung umiiyak siya kay Lord, ang tindi po nito sabi sa kanya ni Lord, ba't iyak ka nang iyak? Balik ka ron, balik. Bibigyan kita ng trabaho. 3 responsibilities. Number 1, anoint Hazael of Syria, anoint Jehu, king of Israel, and anoint Elisha. Here's my instruction. When we share our anointing, there is hope. Amen? Amen? Ay, nakusubukan nyo po na ilabas yung mga spiritual gifts po ninyo, yung kakayahan nyo, magpasaya ng tao. Kung mga awit ka, umawit ka. Kung tagapagluto ka talaga, yung healthy food, invite mo yung friends mo. That's the Spirit. Because when you share your anointing, ako po, my anointing is to train people. We do that. And I'm very happy. Hindi niyo ito mabuti, Sa Psalm 23, sabi po ni David, He makes me lie down in green pastures. Depressed people, worried people do not lie down. Are you with me? They don't. I lost my monitor. Napansin niyo po rin ba sa sarili niyo to? Because no sheep can lie down when hungry or afraid. Do you follow? Do you follow? Napansin niyo po ba sa sarili niyo yan? Eh sabi po ni Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down. Nakakahiga po ba kayo? Nakakatulog pa kayo ng tahimik? Pag kayo po nag-church, ibig sabihin you're peaceful. I can sit down in church. Why? Because the Lord is my shepherd. Pero ito pong napansin po nila, pinag-aralan po ng mga betmed ang mga hayop, lalo na po ang tupa. Pag po may earthquake, ikot ng ikot yan. Pag may bagyo, hindi sila uupo, hindi po sila matutulog. They will just be roaming around the fence. Ganyan din po yung tatay niya. Kaya po tinarget natin yung dad. Me and dad. Sino po sa inyo nakadalo ng me and dad? Ayan, praise the Lord. Para natin yung mga tatay na nandito po, Sila po ang number 1 na hindi po makaupo. Hindi makahiga ng maayos. Minsan, dadaanin na lang namin sa inom para lang makatulog kami. Kasi po, hindi kami makatulog talaga. We could not lie down. Ships are like that. And so, people who do not have hope cannot sit down like you do. No ship can lie down. Pero sabi po ni Lord, He makes me lie down. Sabi po ni David, amen? Amen? Sabi mo nga kay Lord, Lord, paupuin mo naman ako sa presence mo. That's what you're doing right now. Alam niyo po, karamihan ng mga tao, that's why they don't go to church. Marami pong tao hindi nagsisimba. Bakit? Kailangan maghanap buhay. May kausap po ako mga ganon. Teka muna, pastora, bakit? Hindi ako makakapunta dyan sa church mo. Bakit? Yung anak ko nakakulong, kailangan kong puntahan. Ang dami pong alalahanin ng mga tao. Ay, hindi ako makakapunta. Kailangan ko gumawa ng pera. Ang dami kong babayaran sa January. Pasalamat ka sa Diyos if you can still lie down in the presence of God. Amen.
Because responsibilities make you worry. It affects you. And so you lose hope. Isilang nawa ng Diyos ang pag-asa sa inyong buhay. And so some people, para mawala po yung depression po niya, gamitin niyo po ito, your anointing to provide for the needs of others. Amen? Amen? Pinagpala ako ni Yahweh. Ay, ang sarap na tumulong din. Slash something from your bonus. When you help people, nangingiti. Meron pong ganun eh. Psychiatrist po siya. Sinabihan niya yung taong nagsabi sa kanya, malungkutin ho ako, pasayahin niyo po ako. Sabi niya sa kanya, pumunta ka dyan sa Riverside. Pumunta ka dyan sa Home Along the Riles. Tingnan mo kung anong problema nila. When he came back, sabi niya, hindi lang ho ako pumunta ron para manood ko anong problema nila. Inabutan ko po sila ng tulong, ang saya-saya ko. Amen? There is anointing to provide. There's your anointing from God, share it. Nag-uumpisa na po yung anointing services po natin sa iba't ibang mga bahay, iba't ibang mga outreaches. Kung hindi pa po kayo nakapag-umpisa, mamaya maganda, no? Pagpunta nyo sa isang lugar, baunin nyo po yung oil and tell them, what can I pray for you? Anoint people with your anointing also. Alright? Are you with me? Bless people today. This is the most important time. Why? They're open for the blessings of the Lord to come. People are looking for hope. Blessed people, bless people. Amen. Amen? Hurt people, hurt people. Isipin niyo po mabuti yun. Kung ikaw, lagi ka nasasaktan, mananakit ka. Pero ikaw, lagi kang pinapasaya ni Lord, may anointing ka for joy, you can anoint people for joy also. Yan, riot sa kaya simbahan to. Masasaya ba yung me and mom nyo? Yung me and dad? You can make people happy. That's your anointing. Do it. Mag-volunteer ka lagi. Ako magpapagames ha. Isa po sa anointing ng MCC, and people respond. We produce leaders in MCC. Amen? We produce shepherds. Isa po sa anointing natin yon. And so, if you think you like to get involved to your community, talk to us. We will train you. We will bless you. Ito po nakakatuwa, Meron po naglanding na parachute, bigla po nagka-party. Anointing for parachute. Tindi po nito. Makulay na makulay yan. Yung mga hindi dumadalo ng fellowship, hindi dumadating ng cell group, bigla pong nagdatingan yan. Bit-bit ng mga bata, yung tatay nila. It was a grand fellowship. Tindi. Sopas-sopas lang. Pero ang saya-saya po ng mga tao. Wala po sa food minsan eh. Nandun po sa espiritu ng mga tao talaga na anointed to bless people. And so today, tingnan niyo po ito mabuti in order that we who were the first to hope in Christ, tayo pong mga unang umasa kay Kristo, might be for the praise of His glory. Amen. Di ba ang ganda po nun? Natutuwa ang Diyos sa akin. Naluluwalhati. Bakit umaasa ako sa Kanya? And so, give hope to people. Amen? Amen? Tulungan naman po ng Panginoon tayo ngayon. Wala akong kaaway mamaya. Di ba? Di ba minsan pagka nagkiskisan ng konti, galing sa Maynila yung mga kaibigan mo, galing sa kung saan-saan, imbis na magkasiyahan, nagkalasingan pa, no? Release the anointing for the Spirit of God to work in their lives and give them hope. Why? You were the first. Ikaw ang nauna eh. Kailangan impluwensyahan mo rin sila. Thank you very much for your enthusiasm to listen always, every Sunday. Ako po at aking pamilya, papasalamat po sapagkat you come to MCC for the word of the Lord. But make sure you share the word of the Lord to others so that they too would find hope. Mari po ba tayong tumindig? Sabay-sabay po tayo, sabihin natin sa Panginoon. Ama namin, salamat kay Jesus. Ang pag-asa sa kaluwalhatian. Salamat, binigay mo siya sa amin. Hindi lang kami binisita. Naghandog siya ng buhay sa amin. Dahil sa Kanya, kami may pag-asa. Thank you for that one holy night. So precious night. Joseph and Mary traveled to give birth to Jesus. And so, today,
we would like to open our heart to Him. I would like to surrender my heart to you. Hinihiling ko sa iyo, bigyan mo ako ng tagumpay sa mga kasalanan. Bigyan mo ako ng maliwanag na 2021. Lahiran mo ako ng banal na langis upang ako ay maging kapaki-pakinabang sa aking barkada, sa aking pamilya. Thank you for how you would use me in the coming year. In the name of Jesus.